magugutom na bansang Pilipinas. Wala nang mag-ibang bansa, kaibigan, sapagkat mataas na ang ating ekonomiya. Nakikita mo, kaibigan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Makikita mo ang kaligtasan, kaibigan. Makakabili ka na ng piso sa halaga. Baka iniisip mo, nang bobola lang yan. Kaibigan, kapatid, ang salita ng Panginoon ay kaya niyang gawin lahat ng bagay kung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Itataas ng ating Panginoon ang bansang Pilipinas. Biruin mo, wala nang kurang opisyal. Lahat ng tax, kaibigan, ipapagawa na ng mga libreng hospital. Kaibigan, sapagkat lahat takot nang gumawa ng kasalanan. Takot nang mag-corrupt sapagkat naglilingkod na sa ating Panginoon. Sapagkat ang tinuturo ng ating Panginoon, kaibigan, hallelujah, ay kaligtasan, kapayapaan at pagmamahal sa kapwa. Lahat ng mga bar, ipapasara na dahil may mga senador na ng mga Kristiyano takot gumawa ng kasalanan. Ipapasara na yung mga tindahan na magbibenta ng sigarilyo at alak. Dahil ang dulot ng sigarilyo at alak ay kasamaan at pag-aaway-away sa pamilya. Nagtatrabaho ng kahirap-hirap magtrabaho, tapos dadalhin lang ang pera sa bisyo at kasalanan. May mga magulang sa ibang bansa nagpapadala sa Pilipinas. Anong ginagawa ng mga anak? Nag-aaral kuno pero pinagbibisyo ang pera. Halos mamatay na ang magulang, mga OFW. Sa trabaho, oras-oras, minuto-minuto, umiiyak dahil ang hirap ng trabaho sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, pagdating ng pera, pinangbibisyo lang, pinanginom ng alak, sigarilyo. Kaibigan, kapatid, mamulat na tayo sa katotohanan. Hindi ba tayo naaawa sa ating bansa, sa ating pamilya dahil sa kasalanan natin? Makakasama ang ating pamilya sa sumpa at pinangako ng ating Panginoon. Kung gusto natin, kaibigan, ng sumpa, kaibigan, sigurado gagawin mo mga bagay nito. Pero kung nais natin ang kapayapaan, kaligtasan, kaibigan, lalapit tayo sa ating Panginoon para magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa, ang ating pamilya. At isang araw, kaibigan, makikita natin, wala nang masasama, wala nang mandurugot, kaibigan, kapatid, wala nang drug protector, kaibigan, wala nang magnanakaw, kaibigan, sapagkat lahat na ng tao ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Paano mababago ang buhay ng tao kung hindi natin hinahayag ang salita ng Panginoon? Paano mababago ang isang negosyo kung ang negosyo mismo, kaibigan, kapatid, ang may-ari mismo ay sugarol ng bababae? Kaibigan, walang itinuro sa Biblia ang magsugal. Kaya nga yung ating si Judas ay inalis siya sa 12 disciple sapagkat ibinenta niya ang ating Panginoon. Isang kurap, kaibigan, ng apostol. Kaya, kaibigan, sa paglilingkod sa ating Panginoon sa bansang Pilipinas, kaibigan, walang posisyon sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kang alisin ng Panginoon kung ikaw ay hindi naglilingkod at walang takot sa ating Panginoon, kaibigan. Kaya nga isang general na may katungkulan sa bansa natin nagpakamatay dahil nilitisin na siya sa kanyang ginawang kasalanan. Kapag ikaw ay nagtanim ng kasalanan, kaibigan, isang araw baka tayo ay magpakamatay na rin. Nilitisin tayo ng gobyerno dahil tayo naging kurap, dahil tayo naglalastas, naggagastos ng mga pera ng taong bayan, pinamimigay natin sa mga kasama nating mga kurap. Paano na kung polluted ng bansang Pilipinas, wala na naglilingkod? Baka gagawin ng ating Panginoon ang katulad ng Sodom at Gomora, mawawasak ang ating bayan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya, kaibigan, ngayon na ang pagkakataon para paglingkuran ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng lumapit sa pera, sa kayamanan, sa